Pagsapi ng tikbalang, naranasan nyo na bang makakita ng isang nasasapian, ang kabang hindi may paliwanag at ang kakaibang pakiramdam. Ang kwentong ito ay tungkol kay Son, isang tricycle driver. Isang tanghali, may tricycle na huminto sa tapat ng bahay niya. Sakay nito ang 4 na katao, 3 babae at ang driver. Tao po, tawag ng isang babae. Lumabas si Son, kakatapos lang kumain. Ano po ang kailangan niyo? Tanong niya. Dito po ba ang bahay ni Mang Amado? Tanong ng babae. Sa kabila po, sagot ni Son, pero matagal na pong pumanaw si Mang Amado. Dahil alam ni Son na kilala si Mang Amado bilang isang mabuting albularyo at mayroon siyang alam na isa pang magaling, tinuruan niya ang babae kung paano makarating doon. Habang nag-uusap sila, napansin ni Son na may isa sa mga babae ang nakatitig sa kanya ng masama. Parang may liwanag ang mga mata nito habang hawak ng isa pang babae. Umalis ang grupo at nagpasalamat, pero ang tingin ng isang babae ay nanatili sa kanya. Kinabukasan, hindi maganda ang pakiramdam ni Son. Nasusuka siya at may lagnat. Pinainom siya ng gamot, pero hindi gumagaling. Pinuntahan siya ng nanay niyang si Paz at sinabi sa asawa niyang si Mercy, dalhin mo siya sa kabilang bahay. Baka maginhawa siya roon. Pagdating sa kabilang bahay, gumaan ang pakiramdam ni Son at nakakain na siya. Pero may kakaiba silang napansin. Si Junior, ang nakababatang kapatid ni Son na isang aktibong Kristiyano, ay kinikilabutan kapag nakausap ang kuya niya. Sa loob ng 3 araw, kapag nasa bahay lang si Son, masama ang pakiramdam niya. Pero kapag lumipat siya sa kabilang bahay, gumagaling siya. Isang gabi, mga 10:00, nasa labas ng gate sina Erap at Bert. Nakahiga na sina Ram at Paz. Habang naliligo si Junior, sumigaw si Mercy ng saklolo. Tumakbo si Erap para tulungan siya. Nakita niyang nakakatakot na pangyayari kaya tinawag niya si Bert. Sabay na tumakbo pa uwi ang dalawa, pero si Bert ay dumiretso kay Son. Si Erap naman ay tinawag ang ama niyang si Ram at si Junior. Nakita nilang nakapwesto si Son sa kama na parang aso at umuungol na parang kabayo. Nagising si Mercy at sumigaw ng saklolo. Pagdating ni Bert, nakita niyang nakatitig si Son sa 5 buwang anak niya. Kahit natatatakot, kinuha niya agad ang pamangkin para ilayo sa panganib. Sa kabilang bahay, nanalangin sina Ram at Junior. Bago magpalayas ng demonyo, naglinis muna sila at nagpapahid ng banal na dugo ng Panginoon. Pagdating nila, sabay lang hinawakan si Son para tumigil sa pagwawala. Amang nasa langit, kaabangan mo ang iyong anak at protektahan kami sa anumang gawa ng kaaway. Sa pangalan ng Panginoon Jesus, pinapalayas kita sa katawang ito, sabi ni Ram. Pero nagpumiglas si Son. Tinatali kita sa banal na dugo ni Jesus. Masamang espiritu, lumayas ka, wala kang karapatan sa pamamahay na ito. Sa pangalan ni Jesus, lumayas ka. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, bumalik sa dati si Son. Wala na siyang lagnat at tuluyan ng lumayas ang sumapi sa kanya. Sinabi ni Son, parang lumulutang ako at hindi ako ang kumokontrol sa katawan ko. Isang nilalang na mukhang kabayo ang nakita ko, galing siya sa babaeng tinulungan ko. Buti na lang at kinuha ni Bert ang anak ko. Salamat sa Diyos at pinagaling niya ako.